So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, nilalamon na naman po ng inggit sa katawan itong ating Vice Presidente. Dito nga po sa achievement na nangyari, na ginawa ng ating Presidente. At dahil din po yan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, kaya ito, nakikita ninyo, yan. Isa sa pinakamalaking achievement po yan so far ng administrasyon, yung 8.87 billion floating shabu, diba? Na nahuli at sinira ng gobyerno para hindi nang maibalik pa muli sa black market. We all know naman, diba? Yung mga Duterte kasi medyo may history na yan. Na okay, they hate drugs. They hate people using drugs. Pero kapag merong nahuli, hindi naman pinapakita na sinusunog. Kaya ang nangyayari, recycle, diba? Nare-recycle yung droga. Pero so far, dito nga po sa ginawa ng ating Presidente, pinakita niya sa Pilipinas mismo na sinusunog, 'di ba? Para nang hindi na nare-recycle yung mga droga at hindi na naibabalik sa black market. Ngayon, ang ating Vice Presidente, sa sobrang inggit, sinabi niya na pa-photo ops lang daw po ang ginawa ng ating gobyerno. Photo ops lang daw po, picture taking lang daw po ang ginawa ni PBBM at hindi niya daw po yung trabaho. My God, VP. Saan mo nakukuha yung ganyang contaminated na sagot? As far as I know, di ba mga minamahal, bilang isang presidente, pag mayroong mga malalaking achievement na ganyan, tinitingnan mo, ini-inspection mo. Kasi malay ba natin, okay, sige, nahuli. Pero paano pag binalik sa black market? Paano pag na-recycle? Di ba, hindi ba yung nagigets ng ating Vice Presidente? My goodness, VP. Grabe yung mga sagot mo, sobrang contaminated. Contaminated ng mga bacteria at mga senseless, di ba, na mga answer. Hindi ka ba nahihiya na ikaw mismo, Vice Presidente ng Bansang Pilipinas, sinisiraan mo yung ginagawa ng ating Presidente? Ikaw pa mismo ang nangunguna na nagsasalita ng ganyan, instead sana na ikaw ay natutuwa. Di ba dahil trabaho din yan ng ama mo noon, yung labanan, ang war on drugs. Yun nga lang, kay PBBM, medyo may pagbabago kasi bloodless. Ang sa inyo, talagang literal na war on drugs. Tao ang pinapatay ninyo. Pilipino ang pinapatay ninyo. Inosente man yan, mapabata man yan, dinadamay ninyo. Ngayon, naiinggit ka sa achievement ng ating gobyerno na kahit walang namamatay ng mga Pilipino, malalaki po ang nahuhuli na disease ng ating government in terms of drugs. Siyempre, achievement yun, literal na bloodless. Ngayon, nainggit itong si, Inday Hitad. At ito yung kanyang sinabi. Panoodin natin, mga minamahal. Sobrang kupal nga eh. Focus natin po sa sinabi ni PBBM. Yesterday po kasi siya dun sa mga disease na floating siya po. And tiniyak niyo po na hindi na makakalabas ulit yun sa market. And kanina rin nasa event siya po sa administrative comment on that. Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng Presidente ang sirain ng ebidensya ng Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng Presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun eh. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Grabe talaga yung ating itong ating Vice Presidente, talagang literal talagang may ugali na ay na-jude something. Kasi ito yung achievement ng ating Presidente, mga minamahal. Isa sa nakakahangang achievement na ginawa. Yan Sirain na natin.
what we will do now, titiyakin natin ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. Maigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Drug Enforcement Agency na tiyaking hindi na mare-recycle o makakabalik sa merkado ang mga nasabat na droga sa iba't... Alam niyo pa, tama to sa mga Duterte, itong ginawa ni PBBM, yung sinabi niya dapat siguraduhin ng PDEA, di ba, ng Drug Enforcement of the Philippines, di ba, na hindi na ito mare-recycle. Paano ba naman kasi? May history yung mga Duterte sa ganyan, allegedly. Di ba, na nahuli, tapos binabalik sa black market. Tapos huhulihin, di ba, literal na photo ops. Yun yung totoong photo ops. Di ba, mga minamahal? Talagang takot sa multo itong si Sara, no? Alright, continue tayo, mga minamahal. Ang bahagi ng karagatan sa Northern Luzon. Kaugnay nito, inatasan ni PBBM ang PIDEA at iba pang law enforcement agency na tiyaking magiging transparent ang pagsira sa mga illegal na droga. Partikular na rito ang pag-dispose sa nasabat ng mga floating shabu na natagpuan kamakailan sa karagatan ng Cagayan, Bolinao, Pangasinan, Ilocos Norte at Masinloc, Zambales. Sa kabuuan, aabot sa 1.5 tons ang nasabat na illegal na droga na may tinatayang street value na 8.8 billion pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat na maiwasan na maibalik sa black market ang mga illegal na droga. Kaya dapat anyang babantayan itong mabuti hanggang sa sirain ito ng mga otoridad. Ngunit dati, alam natin, pag may nahuli, sabihin natin 100 kilos ang nagiging ang sinisira na lang kung ano-ano ng balot ang ginagawa. Ngunit 20 kilos na lang ang yung 80 kilos na natira ay lalabas na naman yan, maipagbibili pa rin. Ang mga... Nakita ninyo kung paano sinabi at nireel to kung dati, di ba? Kasi ginagawa. O, nanggaling na mismo sa ating presidente na ginagawa nila, nire-recycle yung droga. Di ba? Nagagalit sila Kasi negosyo din yan, mga minamahal, to be honest. Di ba? O, 100 kilo na droga. Ang 20 kilo susunugin, tapos kunyari may binabalot dyan na Eclabush Kemerut. Tapos yung 80% ibabalik sa black market, huhulihin na naman ulit. Matindi nga yung tactics nila. Di ba? Kaya nga nagagalit itong si VP Sara Duterte sa achievement ni PBBM kasi napaka-transparent ng ating gobyerno. Gets ninyo? So, sobrang transparent ng ating gobyerno, itong sila VP Sara Duterte, wala na nakukuha. Di ba? Galing sa kanilang mga, mga napag-uutusan, wala na. Lalo pat si Digong nahuli na, wala nang namamalakad. Ubos ang negosyo. Lalo pat sabi ni Arturo Las Cañas, Lord of all the drug lords daw ng Southern Mindanao, ay walang iba kundi itong si former President Duterte. But anyway, sige, stick to the topic tayo. Tama lang na hindi na ibalik sa black market, mga minamahal, itong droga na to. Kaya tama na maging transparent sa pagsunog, sa pagyurak, sa pagsira. Na dapat sana maging proud itong ating Vice Presidente, kaso sinasabi niya, hindi, photo ops lang yan. Kasi hindi mo kaya, hindi mo nagagawa yung achievement na ginagawa ng ating Pangulo. Yun yung totoo. Alright. Buwan drogang ito ang pinakamalaking nakuha sa kasaysayan kung pag-uusapan ang volume o dami. Bagay na pinatunayan naman ng PIDEA. So, ito lahat ang which is the largest drug haul in the history of the Philippines so far for this last 6-month period. Lahat-lahat ay in the last 3 years we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin. Mas extensive ito ngayon is walang gaanong namamatay, pero ang laki ng mga nakukuhang volumes ng droga. I say with much confidence na noon, mas maraming namamatay pero kukunti yung nakukuhang volume ng droga. Ayon sa Pangulo, ipinapakita. Okay, so nakukuha niyo yung key message ng ating presidente. Kaya naman ang bloodless na war on drugs. Bakit hindi nagawa ng dating administrasyon? Kaya naman
kung talagang pipilitin, kung talagang sisikapin. Di ba kasi may intel naman may budget for confidential funds. And ito, nakikita natin yung confidential funds ni PBBM na pupunta talaga sa mga intel. Gets ninyo, mga minamahal, hindi katulad kay VP Sara Duterte, confidential funds na pupunta sa bulsa. Hindi pa masagot ng maayos kung saan dinala yung pera ng kaban ng bayan, 'di ba? At nakita natin sa history, ay ang daming ginagawang mga fake names. Gets ninyo? Diba? Nakakaloka, mga minamahal. Now, anyway, malaking sampal to sa kanila. Una na doon, yung black market, yung recycle issue. Pangalawa na dito, mas confident kami na malaki yung nahuhuli, pero konti ang namamatay. Kesa naman, mas madami ang namamatay, pero konti ang nahuhuli. Saan yung mas bet ninyo? Diba, mga minamahal? Alright, kayo, ano yung masasabi ninyo sa kabitiran ng ating Vice Presidente? Nalulungkot lang ako dito para kay Vice President, to be honest. Kasi sobrang contaminated ng kanyang mga sagot. To the point na siya na mismo ang nagpapahiya sa kanyang sarili. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.